Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumana sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko'y nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patunbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyon nawang kangandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin
sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng kanyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaring tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon sa ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingan puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba.
Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanglibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, kinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsuko. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Bagong buhay at bagong pagpapala ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang patuloy na pagbibigay ng grasya sa atin. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. Kung ating pong babalikan ang mga unang pagbasa simula nung Martes hanggang ngayon, ay patuloy ang pagtutuligsa ni Jesus sa mga pariseyo at ang mga scholar ng batas. Bakit nga ba ginagawa ni Jesus ito? Dahil ang mga pariseyo at mga scholar ng batas ay nalalayo sa katotohanan at karunungan ng Diyos. Matitigas ang kanilang mga ulo. Sa sobrang nilang pagsisiyasat at pananaliksik sa 10 kautos ng Diyos, ay mas lalo nila itong pinalawak at naging batas na dapat sundin ng lahat. Lumalayo sila sa mas tunay na batas o kautusan ng Diyos. Lumalayo sila sa tunay na layunin ng Diyos. At mas binibigyang halaga nila ang batas ng tao kaysa sa batas ng Diyos. Nagsimula ito ng Torah o ang 10 Commandments o ang 10 kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses sa lumang tipan, ay nagawa nilang bigyan ng 613 interpretation. Sila ay naging bulag sa karunungan at katotohanan na galing sa Diyos, at mas lalo nilang pinahalagahan ang sarili nilang ginawang batas, na para sa kanila ay tama at makakatulong upang maging perpekto ang tao sa paningin ng kanilang bayan, komunidad o lipunan. Kaya naman sa Ebanghelyo natin ngayon ay patuloy pa rin na tinutuligsa ni Jesus ang mga pariseyo at ang mga scholar ng batas dahil inalis nila ang susi ng karunungan, at ito ay ang karunungan ng Diyos. Sinubukan nilang ilayo ang tao sa kalaman at karunungan na nais ng Diyos, nataglayin at kampin ng mga tao. Ito ay masasabing isang malakas na akusasyon at nagpapakita ng mga pariseyo at ang mga scholar ng batas ay aktibong sinisira ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Kaya naman,
patuloy na tinutuligsa sila ni Jesus. At ito rin ang ating narinig sa mga unang pagbasa. Gaya ng sinabi ko kanina, sa nakalipas na 2 araw, mahigpit na sinaway ni Jesus ang mga scholar ng batas at ang mga Pariseo dahil sa kanilang maling turo. Ang pagsaway sa kanila ni Jesus ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan. Ito rin ay para sa ating kapakanan upang ating malaman at huwag tularan ang mga huwad na propeta. Sila ay naging huwad dahil ang binibigyan lang nila ng importansya at pansin ay ang kanilang mga sarili at ang kanilang reputasyon at posisyon kaysa sa katotohanan. Kaya naman, ang Ebanghelyo natin ngayon ay hindi lamang patungkol sa pag-uusig at paghatol sa mga kasalanang nagawa ng mga Pariseo at ang mga scholar ng batas kay Jesus. Ito rin ay patungkol sa atin at ang karunungan ng Diyos. Anong halaga ng susi ng karunungan na sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, na susi ng karunungan para sa atin na pilit inaalis ng mga Pariseo at ang mga scholar ng batas sa mga tao? Ang susi ng karunungan ang siyang magiging pagkakakilanlan natin sa tunay na Diyos. Na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng katotohanan. At ito ang dahilan na pilit hinihiwalay ng mga Pariseo at ng mga scholar ng batas ang mga tao dahil ayaw nila sa katotohanan. Ano nga ba ang susi ng karunungan? Ang susi ng karunungan ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay atin lamang makakamit sa pamamagitan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos at sa ating malalim na paniniwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga santo ay ang pinakamahusay na mga halimbawa ng mga taong tumagos sa malalim na misteryo ng buhay pananampalataya sa Diyos. Sa pamagitan ng kanilang buhay panalangin at pananampalataya, nakilala nila ang Diyos sa isang mas malalim na pagkakakilanlan. Marami sa mga dakilang banal ng ating simbahan o mga santo ang nag-iwan sa ating na magagandang turo at kasulatan. Ito'y dahil sa malakas nilang pananampalataya sa Diyos. Isang halimbawa na maihantulad ko dito ay ang aming founder ng aming kongregasyon ng Sons of Divine Providence, si San Luigi Orione. Ang layunin ni San Luigi Orione ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng mga tao. At ito ay tinukoy ni San Pablo at ating ito'y narinig sa unang pagbasa. Isang napaka-imposible na gawain kung ating titingnan at susuriin. Paano nga ba papanumbalikin ni San Luigi Orione ang lahat ng tao sa Diyos? Nagawa niya ito sa pamamagitan ng mas malalim niyang pananampalataya sa Diyos at sa mahal na inang Berheng Maria. At dahil sa kanyang pananampalataya, ay nakita niya ang karunungan ng Diyos. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng kanyang pagkakawanggawa. Umasa siya sa grasya ng kaloob ng Diyos. At sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, ay nagawa niyang tumulong sa kapwa, lalo na sa mahihirap. He do charity to the less and the poor through the providence of God. Kaya naman,
ay lumago at namunga ang kanyang pagkakawanggawa sa buong mundo. At ito ngayon ay pinagpapatuloy namin ang Sons of Divine Providence, ang tinatag na kongregasyon ni San Luigi Orione. Tulad ni San Luigi Orione, ang apostol ng pagkakawanggawa, atin sana makamit ang susi ng karunungan ng Diyos, ang tunay na pananampalataya, na siyang magpapapanibago sa atin upang maging matatag ang ating pakikipagkaisa sa Diyos at sa kapwa, na hindi na sana tayo mahintulad sa mga Pariseo at mga scholar ng batas na pilit iniiwasan ang karunungan at katotohanan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po tayo. Mga kapatid, hingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo Ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon sa pagpapakatantao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinahihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin na walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinili namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang mapagayan natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, na tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo nga ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang magdaragdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiarapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit ay sarili ay niyain, bilang pagkain inumin, pinasasaluwalhati. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin gayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinala namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakalo ng kaligtasan. Kami ay napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglikod sa iyo. Isnasa mo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklos sa kaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Melere na aming Obispo, at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagnapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, Ina na Divina Providensya, at ni San Jose kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, San Fernando, San Luigi Orione, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pwedeunawa namin ang papupuri sa ikararanggal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagmang kagagali na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon nating Diyos, ipaya natin ang lakas, Lord. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinili namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. At sa iyo, Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at uhuwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa niyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kodero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inluag namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.